Patuloy ang pagsusulong ng ASEAN countries sa usapin ng kapayapaan sa rehiyon, kasabayan ay kalawang araw ng ginagawang ASEAN Foreign Ministers Meeting, kung saan hinimok nila ang mga bansa na idaan sa mapayapang paraan ang pagresolba sa Middle East War. Tinutukan niya ni Cristal Ramizares. Sa pagpapatuloy ng ASEAN Foreign Ministers Meeting, isa sa highlight agenda ng mga member states ang patuloy na paglala ng tensyon sa Middle East. In view of the escalation of conflict in the Middle East, particularly between the United States and Iran, as the ASEAN chair, we agreed to issue an ASEAN Foreign Ministers Statement on the evolving situation in the Middle East. Nanawagan ng ASEAN sa magkabilang panig na iwasan ng anumang aksyon na magpapalala sa sitwasyon. Kailangan rin anilang panatilihin ang diplomacy, regional peace at pagsunod sa international law. Ikinabahala naman ng ASEAN ministers ang pagsasara sa Strait of Hormuz na pumipigil sa international navigation na labag sa 1982 UNCLOS. Nabanggit rin ang naging epekto ng Middle East War sa mga bansa sa Southeast Asia, gaya ng energy emergency at kakulangan ng supply ng mga produkto dahil sa pagtigil ng regional trading. Nananawagan ng ASEAN Foreign Ministers na resolbahin na ng United States at Iran ang tensyon sa mapayapang paraan. Ngayong araw ay ilang important documents pa ang napagkasunduan, gaya ng guidelines para sa high contracting parties at ang pagkilala sa bagong sectoral dialogue partners. The 59th ASEAN Ministerial Meeting has conferred sectoral dialogue partner status to Germany. Similarly, the Ministerial Meeting also decided to likewise confer the sectoral dialogue partner status to the State of Qatar. Naghahanda na rin ang ASEAN member states para sa 50th anniversary ng Treaty of Amity. Cristal Ramizares, IBC News.